Sa kabila ng lahat ng hamon at pagsubok na kinakaharap ng ating bansa, may isang lugar na nagsisilbing buhay na patunay ng ating kasaysayan, kultura, at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ito ang Palawan. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, ang Palawan ay matagal ng bahagi ng ating bayan. Noong 1621, opisyal itong naging bahagi ng Pilipinas sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. Ngunit bago pa man sila dumating, matagal nang may mga naninirahan dito. Ang labi ng Tabon Man, na natagpuan sa Tabon Caves, ay patunay na may mga tao na sa Palawan mahigit 50,000 taon na ang nakalilipas. Ngayon, kinikilala ang Palawan bilang huling ecological frontier ng Pilipinas. Dito matatagpuan ang ilan sa pinakamagagandang likas na yaman sa buong mundo. Ang Puerto Princesa Underground River, isang UNESCO World Heritage Site, ay may habang 8.2 kilometro. Ang El Nido ay may malaparaisong tanawin, samantalang ang Coron ay isa sa pinakamagandang living sites sa mundo. Ngunit higit pa sa kagandahan, ang Palawan ay isang yaman ng ating bansa. Tahanan ito ng maraming endemic species ng hayop at halaman, kabilang ang Palawan Peacock Pheasant, Palawan Bearcat, at Palawan Pangolin. Mayroon itong 1.01 milyong hektarya ng natural na kagubatan, na bumubuo ng 69% ng kabuuang lupain nito. Ang mga coral reefs, seagrass beds, at mangrove forests dito ay mahalaga sa ating marine biodiversity at proteksyon laban sa coastal erosion. Taglay rin ng Palawan ang likas na yamang mineral, isa ito sa pangunahing pinagkukunan ng nickel sa Pilipinas, isang mahalagang sangkap sa paggawa ng baterya para sa electric vehicles at green technologies. Natagpuan din dito ang bihirang mga mineral tulad ng cerabrancate, robertsite, at jangonite. Ang ekonomiya ng Palawan ay patuloy na lumalago. Noong 2023, umabot sa PHP 129.10 bilyon ang gross domestic product. GDP nito may 1.5% na pagtaas mula sa 2022. Ang sektor ng turismo ay nag-ambag ng malaki, na may kita na umabot sa PHP 57.2 bilyon noong 2023 mula sa PHP 30.5 bilyon noong 2022. Bukod dito, isa rin ito sa mga pangunahing pinagkukunan ng isda sa bansa, na may produksyon na umabot sa 3,363.75 metric tons noong 2024. Ngunit mga kababayan, sa kabila ng lahat ng ito, may banta sa ating soberanya. Nakaraang linggo lamang sinabi ng China sa social media na bahagi nila ang Palawan, agad itong itinanggi ng National Historical Commission of the Philippines. Isa lamang ito sa kanilang propaganda upang palakasin ang kanilang pag-angkin sa West Philippine Sea. Ngunit malinaw ang batas. Noong 2016 na, naglabas ng desisyon ang United Nations Convention on the Law of the Sea, UNCLOS, na nagtatakda ng ating exclusive economic zone at nagpawalang bisa sa mga walang basehang pag-angkin ng China. Mga kababayan ko, ang katotohanan ay isa, at hindi kailanman mababago, ang Palawan ay bahagi ng Pilipinas. Hindi ito maaaring angkinin ng iba. Tayo ay dapat magkaisa upang ipagtanggol ang ating kasaysayan, kultura, at soberanya. Ang Palawan ay atin. Hindi natin papayagang maagaw ito. Tayo ay magkaisa sa pagmamahal at pagtatanggol sa ating bayan. Palawan ay Pilipinas. At tayo ay Pilipino.